Para po sa mga nagbabalak pong magpalamig sa mga mall ngayong tag-init, iiklihan po ang mga mall hours para mabawasan daw po ang konsumo ng kuryente sa gitna po ng krisis sa langis. Ayon sa SM Supermalls, alas 11 ng umaga magbubukas at magsasarado po alas 9 ng gabi tuwing weekdays. Pagsapit naman po ng weekends, bukas sila alas 10 na umaga hanggang alas 9 lamang ng gabi. Ang Robinsons po naman at Ayala Malls daw ay bukas ng alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Alas 10 po naman ng umaga hanggang alas 10 po naman ng gabi ang operasyon tuwing weekends. Simula yan March 31 sa lahat po ng kanilang mga malls sa iba't ibang mga panig ng bansa, hindi lamang sa Metro Manila. Tinatayang tataas naman po ng 30 pesos ang kada kilo ang presyo po ng LPG simula sa Abril. Ayon sa LPG Marketers Association, katumbas po ito ng 330 piso na patong sa kada 11 kilo na tangke ng LPG. Ngayon pa lang, naglalaro na po sa 800 hanggang 1,100 piso ang regular na LPG sa Metro Manila. Sa kabila po niyan, sinabi ng grupo na malabo pa namang magkulang ang supply ng LPG sa mga susunod na buwan. Good morning, Senyor Iñaki Garcia. Good morning! Buenos dias, Senyor. Sa gitna po ng balitang yan, ang pagtaas ng LPG, baby girl, ha, may mga reports na po ngayon na yung induction stove, yung di kuryente baga ng mga stove, lumalakas ang benta at may mga balita po na ang presyo nito tumataas na. Kaya ngayon talagang hinahanap po natin itong departamento na ang tawag ay DTI na hindi pa rin po nagpaparamdam at hindi mo maintindihan kung anong pinagkakaabalahan. Wala silang kapara-paramdam sa mga panahong ito anong ginagawa nila sa mga pangangailangan ng publiko, lalo na po sa ngayon dito po sa ating problema sa paghahanap po ng alternatibo para po sa ating pangangailangan sa mga kumukonsumo ng kuryente at maging ng gasolina. DTI, Departamentong Talagang Inutil. Sa iba pang balita, wala pa naman daw Di namumonitor. pa ako tapos. Ay, naku, Posible sige. sumampa po naman ng 500 piso O, ang sige. kada kilo po ng karneng baboy. Akala ko tapos ka na eh. Oo, Sa eh. gitna O, po sige. ng krisis sa langis, ayon po sa Agriculture Department, maaaring sumipa daw po ng 60% ang presyo po ng pork products sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Kasalukuyan pong nasa 400 piso po ang kada kilo po ng liempo. Mula po naman 320 piso hanggang 340 piso ang kada kilo po ng ilang pang mga cut ng baboy. Dahil dyan, binabawasan po ng ilang mamimili ang kanilang konsumo ng baboy. At sa halip na po, bumili na lamang daw ng isda at gulay na kahit papaano po daw ay mas magaan ngayon sa bulsa. Samantala mga kapatid, wala pa naman daw monitor ang DOH na pagtaas sa presyo ng mga gamot at medical supplies. Ito po yung ating ugnayan kahapon. Kasunod nga yan ang babala ni Health Secretary Ted Herbosa na nagbabadyang magmahal ang mga gamot dahil sa mas mataas na gastusin sa logistics sa programang ito. Sinabi po ni DOH spokesperson Albert Domingo na sapat pa naman ang mga supply ng gamot at medical supplies. Nakabantay rin daw ang DOH sa galaw po ng presyohan. Sinisikap na rin daw ng ahensya na mailista sa Philippine National Drug Formulary ang mga gamot. Mula sa mga pangkaraniwang gamot hanggang sa mga pang-cancer treatment. Yan ay para mabili ng bulto-bulto ito at mapababa pa ang presyo. Iniutos na rin daw ng Pangulo na pag-aaralan ng Cheaper Medicines Act kung saan po pwedeng magpatupad ang Pangulo ng maximum drug retail price. Nandyan din daw ang posibilidad ng mas mataas na benefit package ng PhilHealth. Kahit pinasa natin yung mga benefit package, parang nawala rin yung taas ng benepisyo kasi kakainin siya ng taas ng presyo. Tignan natin ang isa pang posibleng round ng increase ng benefit packages ng PhilHealth para man lamang masalo natin itong nangyaring ito. Yan nga po mga kapatid, ang tining ni DOH spokesperson Albert Domingo. Tinataya po naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maitatala sa 5.1% ang average inflation o antas ng pagtaas po ng presyo ng bilihin sa buong taon ng 2026. Malayo po yan sa target ng gobyerno na nasa 2 hanggang 4% lamang. Paliwanag po ni BSP Governor Eli Rimolona, hindi lamang daw po presyo ng langis ang tumataas dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Damay din daw po
ang presyo ng ilang pang mga commodities gaya ng fertilizer. Kaya posibleng matulak ang presyo ng pagkain. Sa off-cycle meeting ho naman ng Monetary Board, nagdesisyon ang BSP na huwag munang galawin ang interest rates nito. Nanatili po sa 4.25% ang benchmark rate na itinakda po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.